You cannot fool the Filipino people. By doing that, akala mo maging Vice President ka? Ako. Dahil yun ang ambition mo, at our expense? Nako, ginagamit mo SMNI, kala mo magiging Vice President ka. Pero I beg to disagree, Pastor Kibuloy. Hindi naman ata Vice President ang plano ni Ontiveros. Parang President eh. Ewan ko, narinig ko parang kay Trililing ba yun? Interview niya ata kay Lamas or doon sa Christian na yun. Basta parang may nadinig ako, hindi ko lang maalala kung kanino. Ang gusto nilang itulak kay Ontiveros pagka-president. Hindi po Vice President ata, Pastor Kibuloy. But anyway, parehas lang yun. Pastor Kibuloy, may pagka-presidente man ang takbuhin ni Risa o Vice President, isa lang ang patutunguhan nun, talo. O, gusto mo, pustahan tayo, Pastor. Ay, pinustahan pa yung Pastor. Pambira. Sorry. Ay, ikaw na lang, Tatay Diggs. Pustahan tayo. Kay President, kay Vice President, hindi mananalo yan si Risa Ontiveros. Wala po. President, kakalabanin mo, Sara. Vice President, posibleng kalaban mo dyan. Bongo, Robin, sino pa ba? Basta marami. Hindi ka mananalo. Risa, kahit ano pa yan. Labo ka. At kaya wag mong gamitin ng SMNI para iyong plataforma. Para meron kang marketing arm. Ma-promote ka. Gawa ka rin ng channel katulad nito. Oh, gawa kang channel. Gawa ka ng SMNI. Ginagamit mo yung SMNI para ma-promote kayo. Ginagamit mo si Pastor Kibuloy. Pastor Kibuloy, ikaw na kaya mag-Vice President? You will never make it. You will never make it. This has destroyed you. It did not destroy me or the kingdom. It strengthened us more. Yun, SMNI yun. Given lahat yan, yung sinasabi itong, alam mo, ang problema natin, kung kita ito ni Inday, sinong pangalan nito? Rene. Alias Rene. Pero Michael Maurilio, pangalan niya. Yung sheriff lang ang nagkamali. Wawa ka yun. Ayan. O yan, yari ka. Yung sheriff ka nagkamali, sinapak ni Inday, ni BP Sara. Ikaw Rene ha, umayos ka. Umayos ka. Hindi porket nasa kandungan ka ni Ontiveros at ng Senado. Bida-bida ka dyan. Ha? Tandaan nyo, ang gulong umiikot. Kung Duterte nandiyan dyan, pagbalik. Tapos puro kasinungalingan niya sinasabi mo. Abay, good luck sa'yo. Good luck. Ito ngayon, nagbibintangan mo si Inday. Inday has never been to Glory Mountain. She has never been into the Glory Mountain. Ayan, maliwanag. She has never been into the Glory Mountain. Glory Mountain. Wala, hindi nakapunta si BP Sara. Kasi sinungaling ka. Sinungaling ka alias Rene. Si Mayo. Ako, Pumunta siya doon. maraming beses. Aplenty. Pero si Inday, hindi pa yan punta. Kaya, Lamig doon sa Glory Mountain. Ganun ang gusto kong lugar. Nagparinig nga ako eh. Kung pwede ron, workers lang daw doon. Ang sarap matulog doon. Nalamig. sana, yung Senate o committee, I will not make it personal, sana hinay nila yung testimony. Kasi lalabas yung totoo ganyan. Yes. Even lahat yung sinabi ni itong si kumpare ko, yung pangalan? Alias Rene Mayo. Alias Rene. Pare Rene. Yun yung nagsasabi ka ng totoo. Pag nagkamali ka ng isa lang, kagaya nitong baril sa mountain, hindi pa napunta si Inday dyan. Kailan mo? Kaya kasi yan dyan, sira na lahat yung sinabi mo. Yes. Yan, sira lahat. Yan, maliwanag. Alam nyo kasi, hindi po pwedeng napagkamalan niyang si Sara yun. Vice President yun eh. Davao yan. Wala naman siguro matinong tao hindi kilala si Sara, si BP Sara dyan sa Davao. Imposibleng hindi mo kilala, imposibleng hindi mo nagkamali ka. Pero tatandaan mo, mali ka dyan, alias Rene.
Ito payo ko sa'yo. Huwag kang pagamit sa Senado. Kasi baka akala mo nakatungtong ka yan sa langit. Hanggang kailan sila dyan? Iikot ang mundo. Magpapalit ng gobyerno. Malapit na nga eh. Malay mo. But pinakamatagal 2028. Diba? Pinakamatagal. Baka 2025 lang, iba na senador, ano ka na? Oh, di ba? Kaya ngayon din ang payo sa mga vloggers eh. Huwag kayong pakaasa dyan sa mga sisirain nyo pangalan nyo dyan sa mga politiko na yan. Kasi palit-palit lang naman sila. Pero yung vlog mo nandiyan dyan. Kaya kailangan, yan lagi ang bilin ni Banat Bay, kaya kailangan lahat ng ilalabas ninyo may ebidensya. Kahit kakampi nyo, kailangan may ebidensya. Kasi pag nawala na yung mga yan, paano ka? Pero kung hawak mo ang ebidensya, may resibo ka, tatayo yung mga pinagsasabi mo dahil may resibo. Hindi lang kayo nagbuga ng chismis na masarap pakinggan at binibili ng tao, kakain ng popcorn, pagkatapos nun, sunog ka. Ganyan na nangyari kay alias Rene. Sunog na, wala nang maniniwala sa'yo alias Rene. And at the same time, kinandong ni Senator Ontiveros, ano pang papaniwalaan sa'yo, Senator Ontiveros? River Nile, maraming salamat po. Thank you, thank you. Pati yung iba pang testimony nila. Bagsak na lahat yan. Bagsak lahat. Kasi pumunta yung Senate dito, yung committee, umakyat man sila doon sa ETC, may barangay dyan eh. May katabing barangay yan dyan. Malayo lang. Pero nadaan ka. Alam naman, hindi mo magtago. Makikita ng tao. Alam niyo yung sinasabi ni Tatay Digong, from Glory Mountain, pababa po yun. Mataas po kasi, pababa yun. Ang daan doon masikip. 2 kotse lang sa lubungan na makakadaan. Ang nagpatagawa ng daan na yun ay si Pastor Kibuloy din. Isipin nyo, ang daming natulungan ni Pastor Kibuloy. Kasi yung daan, yung kalsada, ang nagpatayo, papunta sa Glory Mountain ay si Pastor Kibuloy. And yet, yung mga bahay, maraming maliliit doon na bahay na nakikinabang. Kasi sementado po yun. Bagamat manipis lang, sementado po. So, ang daming barangay na nakikinabang doon sa Glory Mountain na yon, sa pinagawa ni Pastor Kibuloy. Ang punto dito ni Tatay Digong, maliit yung lugar. Makikita at makikita ang parating si Sarah. Siyempre, may bodyguard dyan. Diba? Kita, identified yung sasakyan. Pag dumaan doon, hindi naman niya simpleng tao na pupunta doon si Coach Oli at aalis, walang nakakaalam. Yung mga ganyang katataas na tao, especially ang Duterte sa Davao, alam po, makikita at makikita, identified po yung sasakyan. So, makikita sa ng mga barangay. Hindi pa po nakapunta ron si BP Sara. Yun ang ibig sabihin at imposibleng walang nakakakita kay BP Sara kung sakaling nakapunta na siya doon. Maliwanag po, matindi po yung sinabi ni Tatay Digong na yon kasi mahirap pong palusutan yun. Imposibleng hindi makita si BP Sara. At saka Mayor, never kayo nagsabay ni Inday pagpunta dito. Hindi nagsasabay niyan pagpunta dito. And kung Ibig sabihin niya dito, ito po kasi doon sa Kingdom. Andun po yung eskwelahan, andun yung Kingdom. Yung Kingdom nga pala, ipapakita ko sa inyo dito minsan, i-discuss natin, can seat 75,000 people. Napakalaki po. No? Tapos dito sa SMNI, katapat niyan, doon po kami kumakain. Nung 2 gabi, kasama namin sila Tatay Digong, tatawid ka lang. Sa loob mismo yan, nung compound. Okay, hindi raw pumupunta ng sabay si Tatay Digong at si BP Sara dyan. Pumunta sila doon 2. Ang protocol nila yung PSG, Mayor, when he comes here, 3 days before, the PSG has taken over the compound. Wala nang makalapit yan, kami lang na mayroong marka dito sa dibdib na may plate number. Yung noon yun. But ngayon, lahat ng magaganda, pasok. Ang galing talaga ni Tatay Digong. Kasi noon daw,
pag pumunta siya sa sa Kingdom, ditong KOJC, 3 days pa lang, hawak na yun ng PSG. Siyempre, baka may tanim bomba, tanim baril. Alam mo, nilagay yung baril doon. Pagdating ni Tatay Digong, kukuhanin, babarilin, o bomba. So, andun 3 days before, taken over na po yung lugar. Wala na makakalapit except yung may mga tatak. O, yun. Dati yun. O, yun. Ngayon, pwede na. Pwede na lumapit yung mga babae. Alam mo, natatawa ako sa mga jokes ni Tatay Digong. Pero mas natatawa ako dun sa mga vlogger, sinasakyan nila to. Alam mo yung sinisira nila si Tatay Digong na parang mahilig daw sa babae. Lalabas tayo sa compound. Huwag dito. Wag daw dyan. Alam mo, sinasakyan ng mga ibang vloggers itong pagiging mahilig ni Tatay Digong sa babae. Posible po. Posible. Pero, alam nyo naman na karamihan doon joke. Nakita naman namin si Tatay Digong. Kung itong mga kalalakihan huwag na tayo maglokohan. Sa status ni Tatay Digong at ni Pastor Kibuloy, alam natin, ang babae sa kanila madali. Pero, kinikwento pa rin ni Tatay Digong. Ito namang mga vloggers na kalaban, ginagamit yung ganyan. Hindi po. Para naman kayong hindi vlogger, alam nyo pong kasama lang yan sa style ng speech. Diba? Kayo din naman nagbibiro eh. Diba? Huwag tayong magmalinis. Kayo naman lahat naman tayo mga lalaki, huwag naman na kayo magmalinis. Di ba? Meron bang lalaki na hindi mahilig sa babae? Bibihira lang po. Bibihira lang po kami. Di ba? Huwag nyo nang palakihin yung issue. Ang importante, pag si Tatay Digong nagsalita, ang tao nakikinig. Kung style man niya sa speech yung mga babae-babae, you should know better, mga vloggers. Diba? Style lang po yan. No. But, bottom line, alam natin, sa mga status ng dalawang ito, alam natin easy yan. I really don't think they need namang rape. Sa dami ng pera niyan, sa dami ng contact niyan, sa pagkasikat nila, ang daling kumuha ng babae. Hindi na kailangan mang-rape. Real talk lang po but nasa sa inyo yan. It's not for me to decide kung ano po mo yan. Nasa korte po yan. Dapat doon discuss, hindi sa Senado. Pero if you will really think about it, magpakatotoo po tayo. Hindi na kailangan. Hindi nila kailangan mang-rape.